invincible machine is... Time's up. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy, adventure film na tinatawag na Alice Through the Looking Glass. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Prince Justin Versosa, Carlos Moltener, Lolini Ecar Andang, Junil Pera, Napo George, Excited Birds, Kuya Dads, Sagani Garcia, Angela Galay, Alvin Teves from Paliparan das Marinas, Brian Gan from Amadeo Cavite, Casey Ortega from Isabela, Hilario Basas from Croatia, Jared Flores from Bagtas, Mary Joy Payo from Bacolod, Morin Colares from Oriental Mindoro, Rexen Gonzaga from Busuanga, Palawan, at Cian Paul Nebraida from Antipolo City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang kwento sa isang balkong na ipit sa gitna ng malakas na bagyo. Ito ang barko ni Alice. Sinusundan niya ang pangarap ng kanyang ama, ang maglayag sa malalawak na karagatan. Pero bigla na lang silang sinalakay ng ibang mga barko. Sinabihan si Alice ng kanyang mga tauhan na sumuko na lang, pero tumanggi siya. Hindi niya kayang aipatalo ang barkong iniwan ng kanyang ama. Kaya iniutos niya sa mga tauhan na maglayag ng buong bilis kahit alam niyang may naglalakihang bato sa unahan. Dahil sa patuloy na pag-atake, nawalan ng kontrol ang barko. Tumakbo si Alice papunta sa layag at siya mismo ang nagbukas nito para mas bumilis pa ang takbo ng barko. Para maiwasang bumangga sa mga bato, pinutol ni Alice ang layag sa dalawa. Dahil sa mabilis niyang pag-iisip, nabago niya ang direksyon ng barko. Sa ginawa niyang iyon, naligtas ni Alice ang barko at lahat ng sakay nito. Nagpalakpakan at nagsigawan sa tuwa ang mga tao, at di nagtagal, ligtas silang nakarating sa London. Pagdating doon, agad niyang nakita ang kanyang ina. Doon niya nalaman na si Lord Ascot ay pumanaw na. Ang anak nitong si Hamish, na dating kasintahan ni Alice, ang ngayon may-ari ng negosyo. Nang magkita sila, nalaman ni Alice na kasal na si Hamish. At mas ikinagalit pa niya nang malaman na bilang paghihiganti, binili ni Hamish mula sa kanyang ina ang mga shares na pagmamay-ari ni Alice sa kumpanya. Ngayon, binigyan siya ni Hamish ng pagpipilian kung gusto niyang mabawi ang kanilang bahay, kailangang ibigay niya kay Hamish ang barko ng kanyang ama. Galit na galit si Alice sa kanyang ina kaya bigla siyang umalis at nagtungo sa hardin. Doon, napansin niya ang isang paru-paro. Sinundan niya ito hanggang sa dumaan siya sa isang mahiwagang salamin, at bigla siyang napunta sa Wonderland. Sa Wonderland, nakilala ni Alice sina White Rabbit, ang kambal na Tweedley, si D-Mouse, si March Hare, si Bloodhound, si Cheshire Cat, at ang White Queen. Sinabi nila kay Alice na siya ang tinawag nila sa Wonderland para tulungan ang Hatter. Nabaliw daw si Hatter matapos niyang makita ang isang kulay ubeng sombrero. Naalala kasi niya noon ang araw ng pag-atake ng Jabberwocky, iyon din ang araw na nawala sa kanya ang buong pamilya niya. Naniniwala ang lahat na si Alice lang ang makakatulong sa kanya. Nang magkita sila ni Hatter, tuwang-tuwa ito. Sinabi niya kay Alice na naniniwala siyang buhay pa ang kanyang pamilya, at nakiusap siya na tulungan siyang hanapin ang mga ito. Pinipilit niyang si Alice lang ang makakagawa nito. Pero nang subukan ni Alice na ipaintindi sa kanya na imposible na iyon, nagalit si Hatter at pinaalis siya. Nalungkot si Alice at nag-aalala sa kalagayan ni Hatter, kaya bumalik siya sa iba pa. Sinabi nila kay Alice na may paraan para matulungan si Hatter. Ipinaliwanag ng White Queen na kung gagamitin ni Alice ang Chronosphere para maglakbay sa nakaraan at pigilan ang pag-atake ng Jabberwocky, may iligtas niya ang pamilya ni Hatter at maibabalik sa ayos ang lahat. Ngunit delikado ang misyon na ito. Gayunman, dahil hindi taga Wonderland si Alice, siya lamang ang may kakayahang gawin ito. Nagdesisyon si Alice na tanggapin ang panganib. Dinala siya ng White Queen sa isang dambuhalang orasan. Kailangan niyang pumasok dito at kumbensihin si Time mismo na baguhin ang nakaraan at iligtas ang pamilya ni Hatter. Pumasok si Alice sa loob ng orasan, at doon siya napunta sa tinatawag na Castle of Eternity. Nahihirapan si Alice habang tumatalon siya mula sa isang higanteng kamay ng orasan papunta sa isa pa, hanggang sa tuluyan siyang makapasok sa loob ng kastilyo. Doon, nakita niya mismo si Time, isang nilalang na parang buhay na orasan, habang inaayos nito ang mga gumagalaw na oras at inilalagay sa hanay ng mga patay na
na orasan. Sa mismong sandaling gawin niya iyon, may isang lalaki na namatay. Habang abala si Time, naramdaman niyang may ibang presensya sa loob ng kastilyo. Lumapit si Alice at mahinahong humingi ng pahintulot na makipag-usap sa kanya. Ipinaliwanag ni Alice ang kanyang hiling, ngunit biglang nagalit si Time. Tumanggi itong ibigay sa kanya ang Chronosphere, at sinabi na ang nakaraan ay hindi maaaring baguhin, maaari lamang tayong matuto mula rito. Habang nakahandusay si Alice, napansin niyang papalapit si Red Queen kay Time. Sinamantala ni Alice ang pagkakataon, palihim siyang lumapit sa Chronosphere at mabilis itong kinuha. Ngunit agad napansin ni Time ang nangyari at mabilis siyang tumakbo papunta kay Alice. Biglang nagsanib ang mga segundo at minuto, at nabuo ang isang dambuhalang nilalang. Agad inunat ni Alice ang kanyang kamay, pumasok sa loob ng Chronosphere, at mabilis na tumakas. Samantala, ginamit ng Red Queen ang pagkakataon para manipulahin si Time. Pinilit niya itong hanapin ang Chronosphere at ibalik iyon sa kanya. Di nagtagal, napagtanto ni Alice na ang Chronosphere ay parang isang barko, kaya nagsimula siyang maglayag dito ng may kumpiyansa. Sa labas naman, unti-unting nanghihina si Time. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na siguraduhing patuloy na tumatakbo ang oras, bago siya mismo sumugod para habulin si Alice. Nakapasok si Alice sa tinatawag na Horvendish Day, ngunit habang sinusubukan niyang pumasok, umatake si Time at nawalan siya ng kontrol, hindi niya nakuha ang eksaktong sandali na gusto niyang puntahan. Para makatakas, sumisid siya sa ilalim ng dambuhalang alon. Ngunit nang sundan siya ni Time, bumagsak ang malalakas na alon sa kanya mismo. Dahil doon, aksidenteng napunta si Alice sa araw ng koronasyon ng Red Queen. Doon, nakita niya ang batang si Hatter at sumama siya rito papasok sa kastilyo. Habang nagsisimula na ang seremonya ng koronasyon, binuksan ni Hatter ang kaong may laman na korona at inihanda ng ama niya para ilagay sa ulo ng Red Queen. Pero dahil sa sobrang laki ng ulo ng Reyna, hindi ito magkasya. Napatawa si Hatter sa nakita, dahilan para magalit ang Red Queen. Nang subukang ipilit ng hari ang korona, nabasag ito, at nagtawanan ang buong madla. Galit na galit at lubos na napahiya, sumabog sa galit ang Red Queen. Dahil dito, nagpasya ang hari na ibigay ang korona sa White Queen, dahil naniniwala siyang hindi karapat-dapat mamuno ang Red Queen. Pagkatapos ng seremonya, pinagalitan ni Hatter's father si Hatter, tinawag siyang kahihiyan ng pamilya, at pinaalis siya. Labis na nasaktan ang batang Hatter at lumayo. Sinubukang pigilan ni Alice pero hindi siya nakinig. Lumapit si Alice sa mga magulang ni Hatter at narinig niya ang kanilang pag-uusap. Doon niya nalaman ang isang pangyayari sa nakaraan, isang insidenteng naging dahilan kung bakit lumaki ng ganoon ang ulo ng Red Queen. Naunawaan ni Alice na ito ang susi sa lahat, kaya nagdesisyon siyang bumalik sa mismong araw na iyon upang pigilan ang pangyayaring iyon. Pagdating niya roon, nakilala niya ang batang Hatter na masayang ipinakilala siya sa kanyang ama. Samantala, ang batang Red Queen at White Queen ay nasa kanilang ina. Pinagsabihan sila ng ina na huwag masyadong kumain ng mga tart at pinaalis sila sa kusina. Pero palihim na bumalik ang White Queen, ninakaw ang huling tart at pumunta sa silid ng Red Queen para kainin ito. Sa mismong sandaling iyon, pumasok ang Red Queen kasama ang kanilang ina. Nang makita ng kanilang ina ang mga mumunang tart sa sahig malapit sa kama ng Red Queen, nagduda siya. Nagkunwari ang White Queen at nagsinungaling, sinabi niyang hindi siya ang kumuha ng tart. Dahil dito, pinagalitan ng ina ang Red Queen sa halip. Labis na nasaktan at nagalit, tumakbo palabas ng kastilyo ang Red Queen. Samantala, masayang ipinakita ni Hatter sa kanyang ama ang unang sombrerong ginawa niya. Pero imbes na purihin siya, sinubukan pa itong ayusin ng ama, at sa proseso, nabasag niya ang sombrero. Pagkatapos, basta na lang niya itong itinapon sa basurahan. Labis na nasaktan si Hatter sa ginawa ng kanyang ama. Naniwala siyang hindi siya mahal nito. Matapos iyon, tumakbo si Alice para habulin ang Red Queen. Naabutan niya ito bago pa man ito masira ang orasan, ngunit kahit pigilan niya, nadulas pa rin ang Red Queen at tumama ang ulo sa isang pon. Sa sandaling iyon, naalala ni Alice ang mga sinabi ni Time, hindi pwedeng baguhin ang nakaraan, maaari lamang tayong matuto mula rito. Habang iniisip niya iyon, napansin niya ang bintana sa bahay ni Hatter. Mula roon, nakita niya ang ama ni Hatter na pinulot ang sirang sombrero mula sa basurahan at inilagay ito sa kanyang bulsa. Doon na-realize ni Alice na kahit mahigpit at matigas ang ama ni Hatter, mahal pa rin niya ang anak niya at gusto lang niya ng mabuti para dito. Biglang dumating si Time at nakiusap kay Alice na ibalik na sa kanya ang Chronosphere. Pero determinado pa rin si Alice na iligtas muna ang pamilya ni Hatter
Hatter bago iyon ibalik. Sa halip na sumunod, tumakas siya sa pamamagitan ng isang salamin at bumalik sa kanyang mundo. Pagmulat niya, nasa isang mental hospital na siya. Ipinadala siya roon ni Hamish dahil akala nito na babaliw na siya, matapos marinig ang tungkol sa chronosphere at sa mahiwagang salamin. Pero determinado pa rin si Alice na makatakas. Tinurukan niya ng gamot ang doktor, at tinulungan din siya ng kanyang ina para makatakas. Tumalon si Alice mula sa bubong ng ospital at napunta sa isang dagat na naghatid sa kanya pabalik ng bahay. Pagdating doon, kinuha niya agad ang chronosphere at dumaan muli sa salamin para bumalik sa Wonderland. Sa wakas, nakarating siya sa Horvendish Day, eksaktong sa gitna ng pag-atake ng Jabberwocky. Sinusunog ng Jabberwocky ang lahat ng bagay, at nagkakagulo ang mga tao sa takot. Nakita ni Alice ang pamilya ni Hatter at dali-dali siyang tumakbo para iligtas sila. Pero bago pa man siya makalapit, sinunog na ng Jabberwocky ang lahat. Akala ni Alice ay huli na siya, nawala na ang pamilya ni Hatter. Pero hindi nagtagal, nalaman niya ang katotohanan. Hindi pala pinatay ang pamilya ni Hatter. Inutusan lang sila ng Red Queen na itago ang mga ito para linlangan ang lahat. Peke pala ang lahat ng iyon. Inisip ng mga tao na patay sila, pero lihim silang itinago ng mga sundalo ng Red Queen. Agad na bumalik si Alice kay Hatter. Naabutan niya itong nakahiga, mahina at puno ng dalamhati. Ikinwento ni Alice ang lahat at nangakong ibabalik niya ang pamilya ni Hatter. Nang marinig iyon, muling nabuhayan si Hatter at mabilis na bumalik ang lakas niya. Samantala, sa kastilyo ng Red Queen, sinabi ni Time sa kanya na hinahanap ni Alice ang pamilya ni Hatter. Nagalit ang Red Queen at nagpasya na kidnapin si Time bilang bihag niya. Nagbabala siya sa kanyang mga tauhan na paparating si Alice. Habang papunta sa kastilyo, kasama ni Alice ang White Queen at ang kanilang mga kaibigan. Pagdating nila roon, naghiwa-hiwalay sila para hanapin ang pamilya ni Hatter. Ngunit nauna na ang mga sundalo ng Red Queen at hinuli silang lahat. Nakatakas lamang sina Alice at Hatter. Nakapasok sila sa silid ng Red Queen at doon nila nakita ang pamilya ni Hatter, nakakulong sa loob ng isang salaming frame. Agad kinuha ni Hatter ang frame, pero bago pa man sila makatakas, dumating ang Red Queen. Agad niyang inagaw ang chronosphere kay Alice at dinala silang lahat sa lugar kung saan nakakulong ang iba. Pagkatapos, hinailan niya ang White Queen pabalik sa nakaraan, sa mismong araw na sinungaling nitong inakusahan ang Red Queen na kumain ng tart. Sa kabutihang palad, lihim na pinakawalan ng mga sundalo ng Red Queen si Alice, dahil ayaw na rin nila sa kanilang reyna. Habang nanghihina pa si Time, sinabi niya kay Alice na siya lamang ang makapagliligtas sa Wonderland. Kapag hindi niya naibalik ang chronosphere sa orasan, mawawasak ang buong mundo. Ayaw pa ring aminin ng White Queen ang katotohanan, kaya galit na ipinahayag ng Red Queen ang totoo sa harap ng kanilang ina. Pero dahil nagsanib ang lumang bersyon at kasalukuyang bersyon ng Red Queen, bigla siyang naging estatwa. Kasunod noon, unti-unting naging estatwa rin ang lahat ng nakaraang bersyon ng dalawang reyna, at nagsimulang gumuho ang Wonderland. Dumating sina Alice at Hatter sakto sa oras at mabilis na tumakbo papunta sa orasan. Habang bumabagsak at naglalaho ang paligid, patuloy pa rin silang tumatakbo. Sa huling sandali, narating ni Alice ang orasan at desperadong sinubukang ibalik ang chronosphere. Isa-isa nang nagiging estatwa ang lahat. Habang papalapit siya, unti-unti ring nagiging bato ang katawan ni Alice. Bago pa man niya maibalik ang chronosphere, tuluyan siyang naging estatwa. Nasira ng tuluyan ang Wonderland, pati ang salamin ay nagdilim. Akala ng lahat, tapos na ang lahat, na naipit na magpakailanman si Alice. Pero biglang hinigop ng orasan ang chronosphere pabalik sa lugar nito. Muling naibalik ang oras, at bumalik sa dati ang Wonderland. Humingi ng tawad ang White Queen sa Red Queen, at bilang kapalit, pinalaya naman ng Red Queen ang pamilya ni Hatter. Nagpasalamat si Alice kay Time at nagpaalam sa lahat ng kanyang mga kaibigan bago bumalik sa kanyang mundo sa pamamagitan ng salamin. Pagbalik niya sa realidad, muntik na niyang tanggapin ang kasunduan na ibigay ang barko ng kanyang ama kay Hamish kapalit ng kanilang bahay. Pero nang makita ng kanyang ina ang kayabangan ni Hamish, siya mismo ang tumangging pumirma sa kasunduan. Sa huling bahagi, makikita sina Alice at ang kanyang ina na magkasamang pinapalago ang negosyo ng kanyang ama, at dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.